John chapter 9, verse 1 to 12. Wala may Bible na, may naatay Bible dito. Kung wala may Bible, bantay lang kayo nun. Kasi pag mo, may Bible ka lang. So, yes. So, Nana, may yung nag-amen? Sige. Let us read. Ako sa verse 1, kamo sa verse 2, ako sa verse 3, ako salit-salit. So, John chapter 9, verse 1. As Jesus went along, he saw a man who was blind. He had been blind since he was born. Verse 2. Rabbi, who sinned? Was this man blind because he sinned, or did his parents sin? Verse 3. It isn't because this man sinned, said Jesus. It isn't because his parents sinned. He was born blind so that God's power could be shown by what's going to happen. Verse 4. As this day we must do the works of the one who sent me. Night is coming, and no one can work. Verse 5. While I am in the world, I am the light of the world. Verse 6. After he said this, he spit on the ground. He made some mud with the spit, and he put the mud in the man's eyes. Verse 7. Go, he told him. Wash in the pool of Siloam. Siloam means sent. So the man went and washed, and he came home able to see. Verse 8. His neighbors and people who had seen him earlier begging asked questions. This man used to sit and beg? They asked. Verse 9. Some claimed that he was. Others said, no, he only looks like him. But the man who had been blind kept saying, I am the man. Verse 10. Now open your eyes, and they asked. They replied, the man they called Jesus made some mud. Verse Sige, verse 12 tungan tang tanan. Where is this man? They asked him. I don't know, he said. So before going to bed, let us bow our heads and close our eyes and let us pray. Lord God, thank you so much for this wonderful evening and we have some kinabuhi, Lord God. I hope and pray, Lord God, as we study your word, Lord God, na naging mo makuha, Lord God, na nagikan, Lord God, sa imo kahayag, Lord God, and I hope and pray, Lord God, na ikaw ang manguna sa mga kinabuhi, Lord God. Dili yun na mo, huna-hunayin, Lord God, ang among mga katapal, Lord God, but we will focus our eyes in you, Lord God, ug sa imo hapon, Lord God. Thank you for this wonderful night, Lord God, and ikaw ang bahala na, Lord God, sa mga kinabuhi. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. So, ako na siyang i-titulan o Seeing the Light, pero as I magpadayon ko sa akong pag-share sa inyo, Marag, nayabang ko Marag, mga few points na gusto i-share sa inyo about Ananias' story. So, this passage describes how Jesus healed a man who was born blind. It is not only a story about physical sight, but also a spiritual vision and the light that Christ gives into our everyday life. So, just like sa itong nabasa kanina, akong gusto lang i-share sa inyo. Dili man ingon nga murag bulahan di ko nga mo share kay first time pa ako, pero gusto lang ko mo-share sa inyo. Nagikan sa word ni Lord yan. I hope and pray nga na may masabtan and please be patient with me na lang. So nakoy 4 points rin na gusto i-share sa inyo and regarding rapod ni siya sa itong ibasa. So for my first point is misconceptions about suffering. Or ginatawag na itong misunderstanding sa kalisod sa atong mga kinabuhi, just like sa experience of blind man. So, bunta siya sa pagkaanak mo. Pagkaanak niya, bunta na siya daan. So, misconceptions about suffering. So, the disciples asked Jesus if the man's blindness was due to sin. This reflects a common misconception that suffering is always a direct result of someone's sin. So, munang ginaingon nga, habalo magigit ko nga kitang tanan na kitay gagian na kalisod sa atong kinabuhi, mga problema, or even sa atong mga pamilya, sa atong mga barkada, or even sa atong mga relatives, dili ka na mawala ang problema sa atong kinabuhi. Okay, always yun na ito mabatian. Pero, just like sa akong gingon ganina, misconceptions about suffering, not all that time, mag-example, like, maka-experience na nga problem, or mo na din, tama, alam anong naka-experience mo kung nga problema sa akong kinabuhi? Tungod ba ni sa akong sala na nahimo? Pero
uban nga inana mga itabo, just like kanang mukaon ng baboy, di taas yung dugo. So, tungod man na sa mong kalahin ulo, yes, tungod na sa mong kalahin ulo. Pero not all that time, na ang atong mga kalisod na ginaagian sa atong mga kinabuhi, dili na siya tungod sa atong mga sayop na binuhatan. Pero it can also be an opportunity para makita nato ang gahom sa Ginoo nga iyang ipakita sa atong mga kinabuhi. Just like sa atong nabasa. So, ngayon diri, Jesus corrects them, saying, neither the man nor his parents sinned to cause this blindness. Instead, this situation was an opportunity to display God's work. So just like sa akong gingon kanina, dili sa tanang panahon na makaagita og pagsulay sa atong kinabuhi tungod kay buangon ta nga pagkakristohanon, dahil tag-ulo nga pagkakristohanon, balimbing ta nga pagkakristohanon, pero kay para mubon ni siya ang way na makita nato nga Lord, tinuod biday ka sa akong kinabuhi, kay nakalingkawas ko nga sitwasyon sa akong kinabuhi. So we may encounter challenges at times, and it is simple to believe that they are the result of anything we have done badly or mga wrong things sa atong gibuhat. However, Jesus reminds us that our trials can also be opportunities na for God to work in and through us. So muna kong gusto ma-share po sa inyo about sa misconceptions about sa atong mga suffering na atong ginaagian na kanalagi nga dili sa tanang panahon nga murag nakaagita ni nga problema sa atong kinabuhi dili kay gahi kay ulo nga pagkakristohanon kun dili mo pud ni ang oportunidad na makita nimo ang Ginoo nga tinuod gid siya sa atong mga kinabuhi. So, amen. So, for my second point, Jesus as the light of the world. And gato ba nga si Jesus gyud ang kayag sa atong kinabuhi? Or atong mga asawa or mga bata baka ang kayag. Charot lang. Dili ko sanay nga mag-share at ubangan sa mga course kay layo ra kong youth ang kuan. Dili ko kanang first time pa ako mag-adjust dito kay layo ra kong youth ang kuan. sorry. Yang at heart na lang. Yang at heart. So, kini siya. Jesus as the light of the world. So, sakto yun siya. Jesus as the light of the world. So, Jesus declares, I am the light of the world. Sabi sa verse 5 kanina. This isn't just about physical light, but spiritual illumination or spiritual na itong apang kinabuhi. So, light reveals the truth and guides us. So, in our lives, Jesus is that guiding light, showing us the way how to live, and revealing God's truth to us. So, more little example lang, di ba kayo kung maka-experience na nga mag-brand out sa itong mga panimalay. So, pan yun nga, diretso yun nga, wala yun tayo makita kay nag-brand out man. So, kahit-ngit yun ang naa. So, ang first yun dapat ng mga buhaton, so may buhaton, di ba? Ang itatagahayag, which is nasa itong cellphone, kaya high-tech naman ta. Cellphone na to, itong mga flashlight, kaya para natay kahayag, or kung wala yun tayo cellphone, kung mga pobrita, natay mga kandila, di ba? Kaya para mahayagan ang atong balay or something na pwede ka po na natin ma-compare sa itong Christian life. Kung feeling niyo nga, naakasakan ngit-ngit, then something's missing. And Jesus is that one. Kung feeling niyo nga, naagit ka sa kangit-ngit sa mong kinabuhi, feeling mo, Lord, wala ako'y pag-asa, Lord, ganang, akong anak, dahil kay ulo, akong bana, magasapot kaayo, or sa paman, ganang i-arthritis ako, or something like that. Murag, kidding aside lang, murag illumination lang bitaw nga, if feel yun mo nga, naakasakan ngit-ngit, si Jesus rin ang answer ang atubag. Kasi si Jesus rin ang makahatag o tinuod nga kahayag o kahayag na dili mahatag sa atong kalibutan. So just as the blind man needed Jesus to see, we need Jesus to open our spiritual eyes to see the purpose of God for us. And I believe magyud no nga, para po sa ako, I believe po nga, ang akong purpose yun nga no natawo ko diri sa kalibutan, para imayaon yun akong Ginoo. And wala naging ko ilain purpose ano natawo ko diri sa kalibutan. Pwede ka po, natawo ko sa kalibutan kaya para nagwapo sa pamilya. Charot lang. Charot lang, nakalag man dito. Charot lang. Pero kabalo yun ko nga, kabalo po mo nga, pwede magyapon purpose na ako, may mo kong doctor, may mo kong engineer. Pero if i-base yun nato sa ito ang relationship sa Ginoo, ang purpose yun nato kay para mo serve kita sa Ginoo. Para sa ako, wala ko para sa purpose ni Lord. Kanang kaya nga. Ang purpose din nato, especially ng mga Kristohanon ta, kay para himayaan din nato ang Ginoo. So gusto po na ako i-share sa inyo nga importante po cute kaayo nga mobasa gyud ta sa pulong sa Ginoo.
Kaya mo nagingon sa pulong sa Ginoo nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was, well, di ba? And the Word was God. So kung mayon ka nga, dili ka gabasa sa pulong sa Ginoo, so gingon sa Bible nga, ang pulong sa Ginoo, mismo ang Ginoo, so kung dili ka gabasa sa pulong sa Ginoo, then how can you say nga Jesus is in your life? Di ba? Kung mayon ka nga, gustuhanon man ko, kaila ko ni Lord, yung Bible study ko, pero buto na ako, pwede ta mo apil og Bible study, pwede ta mo apil og praise and worship, pwede ta daghan kay tag ministry sa simbahan, pwede, pero pwede pud ta nga wala tay relasyon sa Ginoo. Wala ta kabalo nga simba-simba ra ta pero not knowingly ba tawag na. Pero wala unknowingly nga yes, kasi simba-simba lang kita, pero wala ta kabalo nga ang atong relasyon sa Ginoo wala man day ba. So let us fix our eyes gid sa Ginoo gid nato. Kay mo na nga just like sa akong gingon kanina, si Jesus ra gid ang kahayag sa atong kinabuhi. That's why gina-encourage pud ta mo nga mobasa gid ta sa pulong sa Ginoo kay wala gid nga God's word is the light into our feet and the light unto our path. So kung dili ta mobasa sa pulong sa Ginoo, then wala gid kahayag sa atong mga kinabuhi. Amen. So wala mo sa point. So kadyo tra gyud kay ko karon pero I hope and pray yun nga, napod may nasaktan walang gamay. Gamay, kay gamay mas papa. Joke lang. Okay. Sige. So sa akong third point is ang ato ang faith and obedience. So faith and obedience, it's very important. So Jesus heals the man in an unusual way by making mud with his saliva and applying it to the man's eyes. He then instructs the man to wash in the pool of Siloam. So diba kung buto na unahon, kung napa siguro to sa panahon ni Jesus, ano, marunong makaunahon na, siguro to, grabe mo din si Lord, kay gamit yung, diba, gamit ang saliva, diba, kay laway, diba na? So grabe, kay laway lang sa inyo, pero nakaayon na siya, sa buhato na, naturon na rin. Makita, nagpunta, sige, ipahin niya ang laway sa inyo, okay, pero maayon na. Pero grabe kita, makita yun nato diri ang kahom sa Ginoo bitaw nga, wala yung makakumpara sa iyang kahom. So the man obeys without hesitation. His faith and obedience led to his healing. So, nasayop di ko ani kay ang blind man, wala pa rin siya ikuan kanang pagtuo sa Ginoo kay wala pa man siya kailan ni Jesus. So kanilang his obedience led to his healing. So ang obedience sa blind man maoy murag ni resulta sa iyang pagkaayo sa iyang kinabuhi. Pero kung if i-compare na to sa atong mga kinabuhi, especially kita nga mga Kristohanon ta, ang ato yung pagtuo o pagsunod sa Ginoo, importante gid kayo na siya. Kaya mo nang usay makaingon ta bitaw nga, anong niabot mo ko aning sitwasyon sa akong kinabuhi? Anong lisod mga ayo akong kinabuhi? Nang daghan kay gugutang, daghan kay ko mga problema nga dili masulbad ba? Murag makauna-una tao usay bitaw nga mga problema nato nga dili masulbad. Ang pangutana ana is kung nisunod pa ka sa Ginoo. So kung wala ka nisunod sa Ginoo, then mo nang resulta sa imong mga problema. Kaya mo na ginawa nga, especially kay mga Kristohanon ta, kung we boldly say yun nga, ako Christian man ko, pero kasunod ba ka sa Ginoo? Mo nang problema na yun. Christian lagi ka, pero kasunod ba ka sa Ginoo? Kaya mo lang ginayon ka, kung tinuod yun ka nga, nahigugma sa Ginoo, mutuman din ka sa iyang pulong. So mo na nga, kung na mo tanong, may makita ni mo sa usang Kristohanon nga, tinuod anay yun ang iyang pagigugma sa Ginoo. He obeys God's word. So mo na nga, if you love me, you will keep my commandments. Just like sa naitabo sa blind man, tungod kay nisunod siya sa gayon sa Ginoo, di ba? Gayon diri nga. He then instructs the man to wash in the pool of Siloam. Tungod kay nisunod siya diretso, murag wala siya nagduwa-duwa bitaw nga, murag dili siya tinuod ba kani or something nga. Murag diretso gid siya nga nisunod sa Ginoo bitaw. So may resulta sa iyang pagsunod sa Ginoo, di ba? It led to his healing. So muna nga, usahay sa tong life nga kung maka-experience lagi tag mga problema, mga kasakit, just as the blind man experience. Kung gusto ta nga masulbad atong problema, pero dili man ko makaingon perfectly yun nga masulbad diretso yung problema kay nagyon ang problema kay na paman ang yawa. So makaingon gyud ko kung gusto gyud ka nga masulbad na kay panalangin sa imong kinabuhi, na kay miracle sa imong kinabuhi, sunod gyud sa Ginoo. Ako po gusto ko na mo encourage tamo nga ay mo sige blessing Lord, blessing. Murag ginahimo na natog genie si Lord ba. Lord blessing. Kay kung buto na unan para sa ako lang, kung buto na unan, dili man nato makamit ang blessing kung dili nato higugmaon ang Ginoo. Dili nato makamit ang mga miracle sa atong kinabuhi kung dili ta mosunod sa Ginoo. So muna nga I encourage everyone yun nga minaw sa ato sa ako ang
murag pan ay okay raman mag-isgod og blessing pero ibutang gyud sa inyong mga alimpatakan nga higugmaon gyud nato ang Ginoo ug mosunod gyud ta sa Ginoo just like the blind man did sa Ginoo. So in our personal lives, we may not always understand why God asks us to do certain things, but faith and obedience are essential. So in other words, faith and obedience are important. So trusting and following Jesus can bring transformation and miracles in our life. So muna nga usay makaingon ta, Lord, anong nakaabot na ko ani Lord? Sa imo ba ni ka maayo or something inana? Or anything ang mahitabo sa atong mga kinabuhi ito, murag niabot na nga Lord, just like sa murag anay kuha ni mami gamay, murag sa tawanan testimony niya nga siya teacher nakagawas na manong nakaabot man si mami ang sitwasyon sa iyang kinabuhi. So ang answer ana iyang giuna ang Ginoo. Kung para sa ko lang niya, kung unahon yun ninyo ang Ginoo, all things will be kuan gyud ka ng murag normal gyud ang dagan sa iyong kinabuhi. Pero not all the time man gyud nga kuan ka ng murag makaingon ta nga na may kuan mga usahay bitaw sa tong life nga makaingon ta nga murag lisod yun kay normal man gyud na magkalisod ang Ginoo. Dili ko moingon nga ang Christian life kay bed of roses kay mo gyud sa Bible nga if you want to be godly naagi mga persecution ng mga mahitabo sa tong life. Pero mo nang ginayon nga take heart and be courageous kay naa ang atong Ginoo. And mo na akong gingon ganina nga Jesus is the light into our life ug wala na gyud makapawala. So muna nga, if you want to have transformation sa imong kinabuhi, o mga panalangin ba, just like sa na-experience sa blind man na buta siya, pero tungod sa Ginoo kay naayo siya, kung gusto ka maka-experience sa ginahang ang mga butang, sunda gyud ang Ginoo. Wala na gyud lain nga tupag ana. Sunda ug sunda ang Ginoo. Pero kabalo man pug ko nga nagyo usahay nga lisod mosunod sa Ginoo, especially kung makita kag lechon na maglamig gyud sa mata nimo. Di ba? Makaingon mukhaon ko ani. Mukhaon ka ni kay brad lami kayo. Sa may resulta ko mukha ng lechon, taas ang duwa, Lord, basta yung Lord, taas ang duwa, Lord. Di ba, parang inanangabutang bitaw, pero punta si Lord makasabot sa inyong mga binuhatan, pero para sa tuwa. Pero wala na, marag gusto lang ako i-share bitaw sa inyo bitaw. Kung kabalo mo nga sayop na nga binuhatan, ayaw na lang buhata. Alam mo man. Pag inulsol na lang din ang yate. So, muna naging kaigingan sa pulong maragi, kuha na ako maragi, share lang about sa bitaw experience sa blind man nga naayo siya tungod sa iyang pagsunod sa Ginoo nga. Kung unsay gusto sa Ginoo, dapat maupoy gusto nato. Especially kay mga Kristohanon ta. Kung mayon si Lord nga, ayaw na buhata. Maramdaman man gyud na nato, especially sa tong quiet time, sa tong devotion, or kung kamo ga devotion mo o di mo ga devotion pag inulsol mo niya. Pero joke lang, kidding aside. Murag kana lang bitaw nga kuan gyud kanang kung unsa ang gusto ni Lord sa atong kinabuhi, dapat mao gyud na atong buhaton kay. Syempre, di ba kung i-baptize ta kay unsa may ingon na accept Jesus as your personal na Lord and Savior. So kung mayon ka ana, dapat siya gyud ang busing sa imong kinabuhi. Kung just like sa atong mga ginikanan, kung mayon sila nga ayaw na buhatan di makadaot na sa imong kinabuhi. So dapat dili yun nato buhatan. So kung gusto nga ipabuhat si Lord, kung si Lord nga i-share ang akong pulong, i-share ang imong kuan, imong igsuon or imong igagaw ba kana, buhatan yun kay Ginoo na may ligo. Except lang si Queen Will maging ayun na yung buhatan. Sarap ka. Amen. So wala akong gusto nga i-share sa inyo. Atong faith yun, atong pagtuo sa Ginoo, atong pag-obey sa Ginoo is very important. Labi na yun kay mga Kristohanon. So my fourth point discussion is witnessing God's word. Witnessing God's word. So the healed man becomes a witness to God's power. Even though people doubted him, and questioned him, he confidently shared what Jesus had done for him. So just as the blind man did, especially ang kitang tanan mga Kristohanon nga naminaw sa bulong sa Ginoo, dapat awaton nato kung sa gibuhat sa butang tao. Unsa may ang gibuhat niya, na-experience niya ang gahom sa Ginoo. So unsa yung gibuhat, iyang gi-share. That's why it's very important yun, labi na yun kay mga Kristohanon ta nga i-share yun nato ang pulong sa Ginoo. Kaya mo nagingon sa Romans nga, for I am not ashamed of the gospel because it has the power of God to save those who believe. Wala na mabalo, pero kana lang dapat dili yun ta maulaw kay especially sa atong mga testimonies sa atong mga kinabuhi kay isa na nga instrumento nga gamiton sa atong Ginoo para makasolwin ta,
makabingwit tag mga isda. Pero dili isda akong ginabot pa sa na makabingwit tag mga tao bitaw nga. Ang atong testimonies ang kaayo ni Lord sa atong kinabuhi mo na nga ayaw gyud ilaog ang Ginoo. Ayaw ilaog ang Ginoo kana bitaw kana kung maayo si Lord sa atong kinabuhi dapat i-share po na nato sa uban. Especially sa mga depressed people, kaya na kayo nakaroon sa mga batanon, even sa inyong mga kaedad ninyo, sa family baka ninyo, if na may nakita nga problemado kayo, or something na share din ang pulong sa Ginoo kayo. Just like sa akong gingon yan nga, si Jesus ang ginang kaya sa atong kinabuhi. So as followers of Christ, we are called to be witnesses too. When God works in our lives, we should share our stories to encourage and inspire others. So muna nga, if nabatian gid nimo na experience nimo ang work ni Lord nga iyang ipakita sa imong kinabuhi, ipakita po na sa uban na mag-ingon po, uy bro, sis, maayo ba gid ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kay wala ta kabalo, ang isa sa imong sharean po kay mao di ang pastor diri sa BBC or something na parehas ni Papa, di ba nga? Si Mami lagi nga, siya ang pinakaunang kwan niya. Si Papa, palawag sa una. Siya na lang pulong sa Ginoo. Siya na yung senior pastor, di ba, diri? So, wala yun kabalo kung unsay may tabo in the future kung ang Ginoo naging mulihok. Grabe ginagahon ang makita nato. So, our testimonies can be powerful tools to show others the reality of God's love and power. So, muna nga, ako i-share sa inyo lagi nga, importante yun kayo nga, marang ikalat yun na ito ang Ginoo. Ayaw ninyo ikalat ang chismis na pagkamarites ninyo. Bailuin na lang nagpulong sa Ginoo. Alas sa buwan ba kayo nagduros sa mga ituba? Alas si Lord ba kayo maayon, di kayo ituba? Lang niya mag-chismis mo des kayo, yun makita mo mga uban mga mama kayo. Wala pa yung bra, day, panday mo. At sana lang, puliin na lang nagpulong sa Ginoo. Okay. Wala man siguro ko nga. Wala man siguro yung mga Miss Marites, di ba? Kung naapag, inulisonos ginawa niya. Pero bitaw, okay. Kana lang akong gusto bitaw i-share sa inyo nga. Kung gusto mong makik-cheat ka sa inyong mga friends, i-appeal yun si Lord na sa inyong mga casual na conversation nga. Panangitan, mag-istorya mo sa kinabuhi ninyo, kamusta na inyong anak, kamusta ninyong igagaw, inyong ginikanan. Ayaw galigtay nga, dili ka makashare sa Ginoo kay. Kung buto na wala, kaya dili ba yata makaabot nani nga edad kung wala ang Ginoo. Kaya buben ang Ginoo sa pulong. Apart from Him, we are truly nothing. So muna nga, be a witness of God's work. So, i-share good ang Ginoo sa atong pamilya, sa atong mga kailaw, kinsa pa man nga atong ma-encounter sa atong kinabuhi. So, share God's work just like the blind man nga iyang i-share ang Ginoo sa uban. So, conclusion ako. Okay na ba? Pas ra? Okay. Conclusion. Okay naman kay 20 minutes naman. So in this story, we learn that Jesus offers light and healing, not only physically but also spiritually. He clarifies misconceptions about suffering, just like sa share sa first point. Misconceptions of suffering demonstrates the value of faith and obedience on how important yun ang atong faith o pag-obey sa Ginoo and invites command din. So sayop na siya. And commands us to be witnesses of His movement. So let us remember that no matter what we confront, Jesus is our light, guiding us and applying our lives to reflect God's glory. So mupun na akong natunan po na ako sa youth camp na mo katong Englishero na mo ana siya nga. By the time daw nga, munaog na gikan sa bukid, ayaw huna-huna nga ako ang makita, si Pao ang makita, si Noel ang makita, si Pastor Jess ang makita, si Papa ang makita. Ayaw yun, huna-una. Huna-una ang dapat ang Ginoo ang makita sa imong kinabuhi. Kana yun always huna-una ang kay. Especially kay ginatawag na ba nato itong mga self na, ako, Kristohanon ko. Tanang, gusunod yun ko sa Ginoo. Pero usahay kay, maldita kayo ta. Maldito kayo ta. Dali na kita inito na, dali na kita muralikas ko or something na. Pero normal naman na. Pero, bulangin na, bilang mga Kristohanon yun, dapat good example kita. Especially sa itong mga silingan kasi sila may makakita sa ito. And in connection sa na-experience ni blind man na problemado lagi siya, kay buta siya pag-anak, na don't ever lose hope yun. Don't ever lose hope because our hope is in Jesus yun. And every day, kabalo mo kung maka-encounter tag problema sa atong life, just like sa na-experience of blind man, kay problemado maganda siya, kay buta to siya, pero tungod sa Ginoo, nawala yun ang yung problema.
So mura yun na kung gusto mo tubag sa inyong mga problema, ang ako lang yung maingon na isang Ginoo yung makasulbad na. Dili na nimo masulbad sa imong kaugalingon nga ay namay usay nga masulbad sa ilang kaugalingon, pero kung gusto gyud kag 100% gyud nga makaingon ta nga parang masatisfy gyud ta kay murag nakalingkawas ko ani nga sitwasyon sa kinabuhi tungod gyud na sa tabang sa Ginoo. Kaya kung wala ang tabang sa Ginoo, wala gyud tayo mabuhi. So wala na akong gusto i-share sa inyo guys nga kuha lang yun. Be courageous, take heart, kana always give ta mag-press on ng Lord, especially sa atong pagtuo sa atong pag-obey ng Lord, just like sa gibuhat sa blind man nga naayo siya tungod kay isunod siya sa Ginoo, especially kay mga Kristiyano man ta nga musunod yun dapat ta kada adlaw sa Ginoo. Dili lang ta once a week or thrice a week, kundi kada adlaw gid sa atong pag-obey. Musunod yun. So, mara to everyone, and wala nililabot day sa Bible study mo niya. Pero kung namoy free time mo niya, kanang devotion ninyo, ikaw na lang niya, butang na lang niya sa inyong una-una, mag-quiet time with the Lord mo. Think about the time when you felt God's guidance in your life. What impact did the experience have on your own point of view? So kung namoy, kung ano niya, panahon na niya nga mag-quiet time mo with the Lord, or mula lang ni devotion po ninyo kung gusto mo. Devotion ninyo nga, makik-sharing mo sa Ginoo. Kaya kung ako mong mag-devotion muraga yaw-yaw-yaw-yaw ro ko abis naman magampo abis mag-yaw-yaw-yaw-yaw nani magstorya ra ko sa akong kaugalingon bago mag-devotion ko. So kung kamo na may free time man niya, dili mo ninyo i-devotion niya. Kano sa katong adlaw nga gigiyahan na ko sa Ginoo. So kung namoy answer ana, pwede ra po na ninyo i-share din sa inyong mga brothers and sisters in Christ. So mora to guys, thank you and God bless. Ako na mag-pray. Sige. So, thank you everyone, and I hope and praying and naman nasabtan, and if naman nasabtan, i-apply din niyo sa inyong ginagawa. So, let us pray. So, Lord God, thank you so much for this wonderful night again, Lord God, sa pagkamayo sa mga ginagawa, Lord God, and as you said in your word, that you are the light of the world, Lord God, na kung wala ka sa mga ginagawa, Lord God, wala usap kami, Lord God. So, I hope and pray that you will continue to help us and guide us, Lord God, to do the right things, Lord God, which are pleasing o acceptable sa imong atubangan, Lord God. Tabangin kami, Ginoo, nga dili yung may motipas, Lord God, sa imong mga pulong, Lord God, na mag yung mga pinuhatan diri sa kalibutan, Lord God, mahimaya ka, Lord God, at ikaw rin yung malipay sa mga kinabuhi, Lord God. Salamat, Lord God, for this night, Lord God, especially, Lord God, as we depart from this place, may your mighty protection be upon us, Lord God. Wala ibuhat ni Satan na makapaduol sa kanang Lord God, because you said in your word, Lord God, the Lord is my helper, what man can do to me. Most I hope and pray, Lord God, as we depart from this place, ikaw mga parayan, Lord God, o giya, o cover sa mga, Lord God, sa mga balaang dugo, Lord God, na ikaw po, Lord God, ang masentro dito sa mga kinabuhi, Lord God. Salamat, Lord God, for this night. We thank you for everything, Lord God. We love you, Lord God, and thank you for everything, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen.